maniniwala lang kami sa'yo kung mismong sabihin mo na ang katotohanan na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Mga kababayan, ito po ang mainit na balita na tila ba itinatago at pilit na hindi binibigyang pansin ng mga tinaguriang bayarang media. Mga isyong mas pinipiling hindi ibalita o talakayin. Tila mga independent vloggers na lamang ang tunay na naglalakas loob maghatid ng buong katotohanan sa sambayanang Pilipino. Nagbibigay linaw, nagsusuri, at walang takot na inilalantad ang mga bagay na dapat malaman ng taumbayan. Ito ang mga balitang hindi dapat ipagwalang bahala. Mga kaganapang dapat malaman ng bawat Pilipino, anuman ang antas sa buhay. Mga opinyon at kuro-kuro ng karaniwang mamamayan na may saysay at dapat bigyang halaga. Kaya't narito ang buong detalye ng balita, isang pagbubunyag ng katotohanan na kayo mismo ang dapat humusga. So titignan natin kung ano ba talaga ang basihan nitong PNP at ng bangag. So sa nakikita ko dito, talagang nagiging bangag na itong mga to at talagang dinidiin nila yung taong gusto nilang idiin, katulad ni Spokesari. At in fairness, kahit ayaw kong botohin niyo yan si Amy Marcos, dinidiin si Amy. Kaya nga ikaw, Amy, mababago mo lang ang system, yung mga palangga ko, hindi na maniniwala lang kami sa'yo kung totoo yung sinasabi mo na naliligaw ng landas ang iyong kapatid at nasa itim na tayo na yugto ng Pilipinas. Maniniwala lang kami sa iyo kung mismong sabihin mo na ang katotohanan na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Ngayon, pinagbibintangan ka na kayo ni Harry ay sangkot, dinidikit ang inyong mga pictures dito sa nahuling nangidnap o suspect dito kay Anson Ke. Okay? So ngayon, Amy, alam mo naman ang nasa likod nito ay ang hipag mong si Lisa Tanas. Okay? Kaya kung ako sa'yo, itodo mo na yan. Alright? Mamaya marami na pag-uusapan. Ngayon mga kababayan, tinanong ko si Spoke, sabi niya, ako, 2022 election pa yan. Sabi niya, sa dami-dami nagpa-picture sa akin, matatandaan ko ba? Which is true enough. Kita ko, dami-dami nagpa-picture sa akin. Kahit nga minsan, kaibigan ko na hindi ko na maalala yung pangalan dahil sa dami ng tao, sa daming, hindi man ako politiko, di ba, sa daming nagpa-picture. Pero kung yan ang naratibo, kung yan ang titignan natin, na kapag nagpa-picture ng isang beses, pwede ka na maging kasabwat sa kidnapping. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga nagpa-picture sa akin, kapag sila ay may ginurgur sila, o kung ano man yung ginawa nila, nagnakaw sila, ay pwede nang idikit sa kay Maharlika kasi may picture kami. Pwede ba yon mga palangga? Kung ganon, ang usapan natin, okay, wait a minute. So kung gano'n ang usapan natin, tignan natin, balikan natin yung litratong ito. Nakita niyo yan? Kung ganyan ang usapan natin na ididikit natin kung sino talaga ang mastermind. Remember, mga kababayan, itong picture ni Cassandra Ong, okay? Na dinidiin nila, hindi ko nga alam kung ano nangyari kay Cassandra Ong. Nakasama si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Remember that picture? Okay? Kung pagbabasehan natin, dahil yan po ang dididiin ngayon ng Bangag Administration dahil mayroong picture with Spokesari and Senator Amy Marcos ay kasabwat na or mastermind. Actually, may nilabas si Sasba or si Butch, okay? Na nakita ko na random ko na itong suspect na gumurgor dito kay Anson Ke allegedly ay kasama din itong si Vovong Gadon. Okay? At kasama pa si mayroon pa isang personality. Okay, so kung titignan natin, kung yan ang pagbabasihan natin ng naratibo, ito, bakit itong si Cassandra Ong, di ba? Na inano nila dyan, na pinatawag din sa Huwadcom, ayan, talagang nag-nervous breakdown pa yan.
kung ano-anong pang-aano nila pagigipit dyan kay Cassandra. O, balikan natin yung aking sinulat nung 2024, August 29. Sabi ko, mastermind ang mga bangag. Alright? Okay, sabi ng puting ahas, Maharlika, si John Vic ay nasa Abu Dhabi. Okay, tignan natin to. Ano ba yan? Bago natin ituloy, breaking news ba yan? Okay. Okay, break. Ito lang muna. Maharlika, pakiannounce si John Vic ay nasa Abu Dhabi from Manila via Emirates Airline. Okay, going to The Hague. O, abangan nyo ha. Yung ating mga kababayan, meron dumating sa atin na impormasyon. Si John Vic, ano yun, gumagapang na naman. Galing papunta daw ng Abu Dhabi from Manila via Emirates Airline going to The Hague. Sa lahat ng mga palinda ko sa The Hague, kayo na ang bahala sa jutang ginilang yan. So, balik tayo dito. Mastermind ng mga bangag. Because we talk about mastermind. August 29, pinost natin yan. Noong August 21, 2024, ito na nga, excuse me, nang ilabas ko ang picture ni Liza Tanas at Marcos Bangag Jr. na kasama ang mga Chinese Pogo operator sa restaurant, sabi ng mga bangag, AI daw. O di ba sinabi nila AI daw? Pero noong August 26 ay kinumpirma ni Atty. Topacio na abogado ni Cassandra Ong na ang picture ay authentic. So kapag naglalabas tayo ng picture, laban sa mga magag, sinasabi nilang AI. So pwede rin ba nating sabihin yung nilabas na picture with Harry Roque at Amy Marcos ay AI? Kasi yan lagi ang nila, litanya nila eh. So balikan natin. Kinabukasan na taranta si Benedict Chico at iba pang makasama na sa picture at inamin nila na totoo ang picture. Pero kuha pa raw noong 2020 kasagsagan ng pandemic. Alright? Kaya sabi ko dyan, pero ni isa sa kanila walang mask. At ang Chinese Pogo operators ay nagpa-picture lang daw kay Bangag at hindi sila magkakilala. Remember that? So nag-research ako at si Cathy Binag, okay? At wala, sabi ko, nakita namin ang pictures sa Google search na noong June 2022 sa birthday celebration ni Sunny Daza na BFF ni Marcos Bangag Jr. ay kasama pa rin nila si Rainier Chu. Diba? Dahil yan ang Rainier Chu na yan ay ayon sa ating source ay nagbigay ng yung grupo ng mga Chinese na Pogo during the 2022 campaign ay nagbigay ng total of 750 million pesos na campaign money for the Bangag. Remember that vlog natin? Kaya sinabi nila noong una 2020 pa raw yung picture. Pero ang totoo, 2022 ang picture kasama si Rainier Chu. At ang sinabi dyan ng kampo ni Bangag, nagpa-picture lang daw sa kanila. Kaya nga sabi ko dyan, so ano ito, stalkers Rainier? At mabait lang si Bangag na pinaupo niya sa tabi niya? Sabi ko nga, hindi nyo kami maloloko mga mafyang Bangag. Paki-forensic ang buhok ni Rainier. Sabi ko pa dyan, si Rainier Chu ay katabi ng nakaitim. Siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops gamit ang serbisyo ni Zatanas sa Most Law Firm. Ayan si Rainier Chu. Ang palabas nila dyan noon, ito Pogo King, ayan, ay nakipicture lang daw yan. Kaya sabi, marami pang pictures yan eh. Ayan, kasama pa rin nila yan. So ngayon, hindi ito inuusig o hindi ito iniimbestagahan ng mga committee ng mga bangag. Alright? At dyan sa Senado, sa Senate and House of Representatives. Kaya sabi ko dito, si Rainier Chu ay katabi na nakaitim. Siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo Ops. Okay? Gamit ang serbisyo ni Zatanas sa Most Law Firm. Mula 2016-2023, ang anumang negosyo ng mga Chinese na gustong pumasok sa Pilipinas ay dumadaan sa consultancy firm ni Liza Tanas. Yan ang negosyo ni Liza Tanas habang walang trabaho si Bangag. Kumita sila dyan ng matindi. Si Chu ang tulay ng Pogo operators sa mag-asawang sindikato. Si Chu rin ang namuno ng Fundraising Pogo Association. Ito lang yung sasabi ko para sa 2022 election. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong, 2 beses nag-fundraising ang mga Pogo na pumasok
sa tulong ni Satanas, unang fundraising ay naggamal ang mag-asawang Bangag, ayan, at Satanas ng 250M. E di sinabi ko, sa pangalawang fundraising, 500M. Ang pera ay diniretso kay Satanas na dinala sa Nara, Farm Store sa tirahan ng mag-asawa. Yan ay ayon sa ating source. Mga kababayan, kaya sabi ko, total of 750 million. Nung nalaman daw ni Kim Ong, nagbigay ito sa mag-asawa ng 750M para tablahin lamang ang grupo ni Chu. Nang nanalo si Bangag, nilagay ni Satanas ang isang matalik na kaibigan ni Bangag na si Altenco, dating mayor ng Malolos. Pumayag si Bangag dahil sinabi ni Satanas na 1 taon lamang si Tenco at may ayusin lamang ito sa PAGCOR. Yan po ay nakalagay sa book ni Attorney Vic, yung mga information na yan tungkol dyan kay Altenco. Ang unang ginawa ni Tenco ay kinansila ang POGO licenses at nag-issue ito ng professional licenses sa mga pinaboran nila. Kung kaya't bumaba ang numero ng POGO sa bansa. Pero di nila mapapakalaman si Kimong na isa sa may mother franchise ng online gaming na galing sa ZESA sa Cagayan. Gumawa rin si Altenco ng ibang panuntunan kung kaya ang POGO ay naging IGL. Ayan. So if you talk about picture, so ano to, inamin nila na totoo yung picture. Kasama ni Lisa Tanas at si Cassandra Ong. So bakit ito walang hindi pinakikialaman nitong mga bangag na ito? Bakit ngayon idinidiin si Harry Roque at now si Amy Marcos? Pero si Gadon, di ba, yung bobong Gadon, meron din. I think, tignan natin. Kung kay Sas ko ba nakita yon? Tignan natin to. Tignan natin ang picture, ang ano ni Sas. Okay, tignan natin kay Sas. Nakita ko kanina. Okay. Tignan natin si Palangga. Okay. We should. Okay. Ang asya nga. Ang dami ng post ni Sasa. Oh, yan. Oh, ito rin. So, ibig ba sabihin, mastermind din to si Gadon? Diba? So, ibig sabihin, mastermind din si Gadon. Mastermind sila lahat. Mastermind si Amy, mastermind si Gadon, mastermind si Roque. Dito sa pagkidnap. Nakita niyo, mga kababayan, kung paano targetin ng mga bangag ang mga taong ayaw nila, gusto nilang parusahan, gusto nila talagang gaguhin. So, ayan, picture ni Gadon. So, yan bang bobong Gadon ay mastermind din? So, kung ako sa iyo, Amy Marcos, wag mo nang iligtas yung kapatid mo dahil may mga nagsasabi naman, hindi naman daw kayo tunay na magkapatid. Dahil ikaw daw ay Lacson, hindi ka naman daw Marcos, sabi ng mga nababasa ko sa comment section. So kung ako sa'yo, di ba may mga nababasa tayong mga ganyan. Kung ako sa'yo, sige. Okay? Senator Amy Marcos, kung ako sa'yo, puruhan mo na yang kapatid mo, half-brother mo, sabi ni Paul Mamraga, at ang Lisa Tanas. Diba? Ikaw na rin mismo nagsabi na hindi ka nakakalapit. Imagine mo, ikaw ang naghirap sa campaign. Diba? Although, yung bangag na yan, okay? Yung bangag na bangag, ikaw, Romualdez, kayo bangag. Alam mo ba, Lenny Robredo, may nalaman akong chika boom boom. May iba lang ako. Talagang inoperate ka ni bangag. Diba? Baka nga ikaw nanalo. Yeah, Amy Marcos, Lenny Robredo, may nagsabi sa akin na talagang, although maliban sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na nakialam talaga ang mga ibang lahi, kasi ako mismo nandoon ako nung election 2022, 'di ba? Nung araw ng election, may mga foreigner doon. May foreigners, may intervention ng mga ibang lahi. Kung ako sa iyo, Lenny, ayan, magsalita ka na dahil dinaya ka. At dinaya talaga ang eleksyon. But anyway, balik tayo. So kung pag-uusapan natin na mastermind, ang lahat ng may picture dito sa taong ito na allegedly ay utak ng kidnapping, edi si Gadon, si Amy Marcos, sino pa ba yon? Si Amy Marcos, si Spokes Harry. So sila ba ay nag-conspire silang lahat? Meron pa yata picture dito eh. Okay? I think
I think si yung aking kaibigan. Okay. Okay, hindi ko makita. But anyway, okay, tingnan natin dito. Baka meron pa dito. May nag-comment. Ayan, ngiwi. Ngiwi si Sas. Hindi ko alam kung kanino ko nakita yon. But anyway, okay, para just to prove, okay, na ang mga bangag ay talagang nagbabangag na. 'Di ba? Never again Marcos. Kaya nga, ano yan? Ay, sabi ni Omar Fugal, i-zero natin ang mga bangag. Tahimik si Lenny, tatakbong mayor daw sa Naga. O nga, sa Naga yata siya. Nako, baka gamitin na sa Pandaraya ang European observers na ini-invite. Yeah. Oh, by the way, abangan nyo yung aming interview ni Attorney Glenn tomorrow, Tuesday sa Pilipinas, pero hindi ko pa alam kung anong schedule, no? Anong araw, anong oras. Never again, straight PDP laban. So ngayon, mga kababayan, eto pa, okay? Recently, I think ngayong araw na ito, kung hindi ba naman mga kabangagan itong si Clarissa Taratara, you know? 'Di ba si Clarissa Taratara, sabi ko sa hindi naman clear ang pangalan yan eh. 'Di ba recently nagkaroon ng Pulse Asia survey result na kung saan bagsak, 'di ba, ang trust rating at approval rating nitong si Bangag. At actually hindi lang yan, may negative pa yata siyang nakuha sa ibang mga firm. So mga kababayan, may nagtanong kasi na reporter during the press briefing nitong Malacanang press corps pala, nitong ni Taratara, okay, ni Clarissa Taratara. Kaya tanong kung ano daw ba yung reaction ng Palasyo ng mga Bangag sa trust rating at approval rating ni Bangag na jogsak. So ngayon, ang sinasabi ni Castro dyan, mga kababayan, ang sinasabi ng Hunggang, ito daw ay dahil sa mga fake news na kung saan, mga palangga, na kung saan daw yung mga tinanong doon na mga respondents ay maari daw na bigyan ito ng maling impormasyon o peking impormasyon. At ang isa pang pagiging syunga mo, Castro, ano ka ba? Castro, right? Pareho kasi nung NPA. Ikaw, Clarissa Taratara, na sinasabi niya mga kababayan, parang ang ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan ang survey kasi daw mga 2,800 respondents lang o mga Pilipino ang tinanong. Kung hindi ba naman bobo, hindi daw yun ang nag-represent ng buong Pilipino dahil nasa 100 million daw mahigit, which is totoo, na 100 million mahigit ang populasyon ng Pilipino at hindi daw ito nagre-represent ang 12,800. Alam nyo sa mga ekonomista or may alam sa statistics or mathematics na pinag-aralan ninyo ito, alangan naman Clarissa Taratarang Hunggang Vova na ang respondents mo 100 million na Pilipino, tatanungin mo na isa-isa kung ikaw ba ay sang-ayon kay Bangag. Ito ay universal standard, Vova. Magising yung mga kapitbahay namin dito sa hotel. Di ba? Ito po ay universal standard na pinractice na ito. Baka ilang siglo na o dekada siguro, maybe more than that, di ba, na kapag kumuha ka ng respondent, di ba, may statistics subject ba kayo nung kayo ay college? Okay? Kukuha ka ng sample, which is yung iba nga, 500 to 1,500 respondents. At ito, Clarissa Taratara, hindi lang ito ginagamit ng Pulse Asia o ng iba pang mga firms sa Pilipinas. Even dito sa Amerika, yung Gallup, GALLUP survey,
'Di ba? Ito din ang ginagamit across United States. Buong Amerika, ito ay gumagamit din sila ng ganitong klaseng way of survey or pagkuha ng mga respondent from 500 to 1,500 personalities o people, di ba? May 2,000. Kasi yan ang standard pag nagkaroon ka o ikaw ay mag-conduct ng research. VOVA. Alam mo kung bakit? Siyempre, pag larger samples, pag malaki ang mga samples na kukuhain mo, kung milyon-milyon, kaya bang bayaran lahat yun? Yung 100, kaya ba lahat? Not bayaran. Kailangan bang tanungin mo lahat ang 100 million Filipino or so? Gaga ka, kung di ka pa naman kabubahan, yung sampling or respondents, yan ay standard yan sa buong mundo. Dahil sa tanga ka lang, at ipinagtatanggol mo lang ang bangag mong amo, di ba? Ipinipilit mo na itong 2,800 nito ay hindi nagre-representa o hindi nagre-represent sa buong Pilipinas. Kung hindi ka ba naman hunghang, ito ang pulso, kaya nga pulse yan, di ba? Ito yung pulso ng bayan na ibig sabihin yung mga random samples na yan o random respondents na yan, dito sa Amerika, mga tinatawagan yan, may mga nakaregistered na address, tinatawagan, or pinapadala ng letter, di ba? May mga ganon. Kung di pa naman show nga bells ito, yung 2,800 daw mga palangga, ito ay hindi hindi daw ito nagre-representa ng milyon Pilipino. Palibasa, bagsak si Bangang. Okay? Kaya pili-pilit nila na pagsisinungalingan na hindi basihan yung ng 100 million Filipinos ang pagkadismaya kay Bangag. Pero for sure, kung mataas ang grado ni Bangag, paniniwalaan nila. Pero dahil bagsak si Bangag, sinasabi nila dahil daw ito ay fake news. Mga kababayan, sabi ko ay mga nag-aral ng statistics dyan, nung college, ito pong mga random sampling na ito, o ito mga respondent na ito yung reflection. Ito'y accurate reflection ng hinaing o damdamin ng taong bayan na sukang-suka sila sa gobyernong Bangag. At ito ay napatunayan na sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, na itong random sampling na ito ay nagpapakita ng representasyon sa total number of population ng isang bansa na sukang-suka sila dito sa gobyerno ni Bangag. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.